na politically motivated at nag-fishing lang sila para idagdag do sa litania ng mga fake charges dahil gusto nilang i-impeach si Inday Sara. Well, booking na kayo. Kayo sa House. Lahat kayo dyan. Ha? Hanggang June 30, 2025 na lamang. Isipin nyo na lamang. Ha? Tama. Pagdating ng July 1, wala na kayo sa poder. Wala nang house rules na magpuprotekta sa inyo. Dahil sa kabalbalan na pinakita ninyo on camera. Tandaan nyo ang mga session ninyo. Ang kasamaan ng inyong ugali ay dokumentado sa CCTV ng Congress. At hindi nyo maitatanggi na karamihan sa inyo dyan ay pae-pa lang. What's up mga kababayan, News That Matters here. Kung matatandaan nyo mga kababayan, may kahilingan ang sambayan ng Pilipino na ipa-lifestyle check itong si Kimbo. Ngunit nga dahil sa news blackout ngayon at bayaran na ang mga media, hindi nabibigyang pansin itong request ng sambayan ng Pilipino na magkaroon ng lifestyle check itong mga nasa Kongreso. Kung kaya naman ang ginawa ng taong bayan, sila na ang gumawa ng paraan para maipakita itong mga luho ng mga Kongreso. Partikular na nga itong si Kimbo mga kababayan. Na makikita dito kung gaano kaluho, pasarap buhay ang mga Kongreso habang tayo mga ordinaryong mamamayan naghihikahos sa hirap, sa pang-araw-araw na gustusin. At isa na ngang bigyang highlight natin itong Reels ni Kimbo na may pa-title pang Pa-Ready to Get Work With Me. Atin ngang panoorin kung anong klaseng kaengotan itong pagpapasika di umano ni Kimbo. Ready na ako, papunta na sa Congress for the morning session. Ready to listen to Speaker Martin Romualdez's remarks. Ready na ako, papunta na sa Congress. Grabe mga kababayan, may pa-artista ba nitong si Kimbo sa kanyang video at may mga makeup artist pa na alalay na dadalo lang naman sa speech ni Tamba Romualdez. Grabe naman yan sir. Na ito ba sinasabi natin mga kababayan na public servant? Nadagdag pa rito mga kababayan hindi rin pinalampas itong mga luxury bag collection ni Kimbo. Ayan, makikita nyo sa isang larawan na Hermes ang bag ni Kimbo na may halagang $36,815 o sa pera natin mga kababayan, 2.6 million pesos. Pre-owned pa yan mga kababayan Ayan pa, Hermes Kelly 25 na nasa 1.1 million pesos. Hermes Birkin na may 1.91 million pesos na halaga. Hermes Cypress na may halagang 1.23 million pesos. May Chanel bag pa na ang halaga ay 655,000 pesos. At isang wallet na pumapalo sa 300,000 pesos. Grabe naman yan. Grabe naman yan, madam. Hindi pa kasama ang mga clothing lines niya. Hindi pa kasama ang mga sapatos o sandals na mayroon siya, mga jewelry. Mga bag pa lang yan, mga kababayan. Grabe naman ang kayamanan ng mga public servant ng ating bansa. Huwag nating biruin tong ganitong klaseng lifestyle ng mga public servant na dapat tanungin natin kung saan nila nanggaling ang pera na mayroon sila. Kung ang sahod nila ay nasa 200 to 300,000 pesos per month, bakit kaya nilang bumili ng mga bag na may milyong-milyong halaga? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung itong si Kimbo may paganyan na, paano pa kaya ang mga iba pa ang kongreso? Kung kaya naman sa video na to mga kababayan ni Kaado ating pakikinggan kung paano niya butatain itong mga politiko ng House of Representatives. Hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang buong video. Meron ditong legislative courtesy that forms a tradition na pagdating sa Office of the President and Office of the Vice President, traditional na yon. Wala na mga buririan pa. At kung meron man, isubmit na lamang. Pero wala nang question and answer. Yun nga sa Senate unless the congressman wants it. A congressman is not bound to
appear even with the subpoena of Senate doon sa upper house. And sa upper house, senator naman testify sa house. Unless it's very material and very personal. Or unless his competency is required, as in the exceptional case where in the Senate hearing, Congressman Marcoleta appeared on the request of the senators. Meron po diyang legislative courtesy. No? May tradisyon. Sabi nga nung isa, yung isang congressman who was supporting Marcoleta. No? Panahon pa rin yung Aquino siya doon. In fact, I remember that congressman was elected. Panahon pa ni GMA. 2007 ho. Na-elect na yun. Na-elect na ho yun si Honorable Ungab. And he himself, during the incumbency of President Duterte, served as the chairman of the Appropriations Committee. So alam niya ang protocol dyan. But what have these newbies, these tyros, these rookies, congressmen, have brought the Congress into? Ginawa nyo ng sarsuela, ginawa nyo ng circus. Correct. Tama ka dun, sir. Tapos paulit-ulit na lang Paulit-ulit na lang ang ginagawa nila kay VP Sara na kulang na lang i-contempt at pahiyain sa harap ng kamera. Tapos magtataka sila kung bakit wala si VP Sara sa Senate hearing. Alam naman niya na hindi nyo siya pagbibigyan. Dito nga kay Congressman Marcoleta, siya na nga nakiusap, pero anong nangyari? Wala din. Kasi nga ang utak itong mga nasa House of Representatives, sa mapunta sa OVP ang budget, sa kanila na lang. At baka di umano may kickback pa ang mga yan. Kung sino man ang nag-utos na ipitin ang mga Duterte. Ginawa nyo ng comedy of errors. And the questions that you answer are not really in aid of legislation. Masyadong accusatory ang style nyo. At pag hindi ninyo nagustuhan ang sagot, i-contempt nyo. At pagka nagpo-protesta pa rin sa contempt nyo, pakukulong nyo. Tama, sir. Katulad ng isang sinabi. Ito naman, sa upper house. Nauna pa raw yung warrant of arrest niya doon sa isang tao. Nauna pa raw yung warrant of arrest niya kay Alice Go to appear only in the Senate. And that is true, July. But a superseding warrant of arrest has been issued by the Regional Trial Court of Capas, Tarlac. Medyo umalis ako sa topic ng kaunti para luwagan ng kaunti yung perspektibo ninyo, mga kabansa. Ano ang mag-rule? Which has primordial preference? A judicial warrant of arrest or a simple warrant of arrest by the House or the Senate for a person just to appear as a resource person? At tapos pagdating dyan, ayaw ninyong tanggapin ang tanong, ikukontempt nyo? Sir, tama. My God! Even to the point of creating your own rules, not just for the House. Kaya nga kung mapapanood nyo itong mga comment ng mga taong bayan patungkol sa ginagawang sarswela nga ng House of Representatives, makikita nyo doon karamihan sinasabi ginagawang katotohanan na lang, o kwentong barbero na lang itong pahiring-hiring ng mga kongreso. Na kapag wala din sa script nila, ayun, bubutasan, iko-contempt. Grabe naman yan. For accusing a person na criminal na. Kailan ba, in the case of Alice Go, nag-file ng warrant of arrest? Doon lamang araw na siya'y sumuko. In fact, umaga. At pagdating niya rito, sinerve sa kanya yung warrant of arrest. Dito pa lang sinerve.
Pero one day before, wala pa yung warrant of arrest ng RTC. Kapastan lang. Pero nung August 30 or 31, sinasabi nung senador na chairman na convicted criminal na ang trato niya. Samantalang, ang NBI noon lamang nag-submit sa Department of Justice nag-file ng kaso. Wala pa ngang aksyon ng Department of Justice sa isang court of law. So wala pang kaso. Hindi pa nga naiimbestigahan ng Department of Justice. Pero sa mata ng chairman ng komite na yan, ay guilty na yung sinosomon ng human trafficking, money laundering, at kung ano-anong kaek-ekan. My God! Naging circus, naging sarsuela, naging vaudeville. Tama. Ay, naku. Tsaka, napansin ko lang, at ito i-repair ko kay Secretary Paras dahil siya ay dating congressman dati. Bakit ba cheaper by the dozen ngayon ang komite, ang dami ng komite diyan sa loob ng Kongreso? Sapaw-sapaw na mga komite. Para bang bawat isang tao kung pwede lang magkaroon ng isang komite, pagbibigyan. Wika nga ng taong bayan, sinasayang Well, anyway, pondo. mga kabansa, nililinaw lang natin. May mga tamang kaugalian at mga tradisyon sa loob ng ating Kongreso na inoobserbahan. Meron nga mga tao dyan sa loob ng Kongreso at even Senado. Yung isa, administratively charged by the Ombudsman. Yung pangalawa, convicted ng bribery. At dyan sa Kongreso, ikaw ang convicted ng kidnapping of minors and abuse. Child abuse. Correct. Bakit nakaupo ka pa dyan? Because there are precisely rules within the House. Tsaka pansin niyo mga kababayan kung sino pa yung mga madaming kaso, no? Kamukha ni Franz Castro, Raul Manuel, Zaldico. Sila pa ngayon ang naghahari sa loob ng gobyerno. Anong maaasahan natin mga kababayan kung dito pa lang sa mga inupo natin may mga kaso na? Aasa pa ba tayo na gaganda ang ating bansa? Naaahon tayo? Ilulubog tayo ng mga yan, mga mamser. And protocols observed. Kung hindi natin obserbahan ang mga yan, kung hindi tayo lilingon sa nakaraan, hindi tayo makakarating sa ating Correct. At yan ang sinabi ni Inday Sara sa komite. Ano sabi niya sa komite? Madam Chairman, ako na nga nagsabi sa inyo kung lahat ng mga tanong na yan ay sasagutin natin, may aabutin tayo ng madaling araw dito. Aabutin tayo hanggang kinabukasan dito. Puro impertinente naman yung mga sagot. At tama naman. Dahil totoo na politically motivated at nag-fishing lang sila para idagdag doon sa litania ng mga fake charges dahil gusto nilang i-impeach si Inday Sara by sheer numbers. Well, booking na kayo. Ako, frankly, I hope i-zero budget nyo OBP. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ako, frankly, gusto ko i-contempt nyo si Inday Sara. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero tandaan nyo, kayo sa House, lahat kayo dyan, hanggang June 30, 2025 na lamang. Isipin nyo na lamang, pagdating ng July 1, wala na kayo sa poder. Wala nang house rules na magpuprotekta sa inyo. At kung kayo may kaso, diretso kayo sa kalaboso pagka non-bailable ang charge sa inyo. At iski na sinong citizen dyan na makita kayong naglalakad sa mall, abay, huwag niyong sisihin. Kung basta meron na lamang bambatok sa inyo.
Ha? O mantisod sa inyo. Dahil sa kabalbalan na pinakita ninyo on camera. Ha? Tandaan nyo ang mga session ninyo. Ang kasamaan ng inyong ugali ay dokumentado sa CCTV ng Congress. Dokumentado. At hindi nyo maitatanggi na karamihan sa inyo dyan ay paepa lang dahil Correct. darating na Tama, sir. ang susunod na eleksyon. So you're doing this in aid of re-election.